Ito yata yung pinagmamalaki nila, oh. Ayan! Giba! Warak! Naku, baka ho yung tahimik lang. Baka maipatawag din po yun, mga bossing. Biruin mo hanggang ngayon, no? Talagang pinanindigan yata na si Mark, tahimik lang. Hanggang ngayon, parang wala pa din tayong naririnig doon sa senador na tahimik lang. Sa sobrang pagkatahimik ko, hindi ko akalain na nakaupo pa lang senador yun. Akala ko tapos na yung termino. Oh, kala ko tapos na yung termino, yung pala nasa Senado pa. Tahimik lang po talaga, mga kababayan. At ano, hindi ko alam kung ano ang relasyon, kung sino ang mas matanda sa kanila ni Camille Villar, no? Pero magkapatid po di ba? Ang nanay nila si Cynthia Villar, nandiyan sa Senado, matatapos na yung termino. Si Mark Villar, nakaupo. No, hindi ko alam kung matatapos na yung termino or tuloy-tuloy pa hanggang sa susunod. Sino pa? Si Mark Villar o si Camille Villar. Ayan, mas matanda si Mark, sabi ni Jordan G. Ewan ko lang kung kailangan pa natin ng isang Villar pa sa Senado, mga bossing. Eto si Mark, tahimik lang, no? Hanggang ngayon. Throwback, paulit-ulit na kapabayaan sa ilalim ng administrasyong Duterte. Noong February 2022, 3 ang sugatan matapos bumagsak ang ginagawang concrete bridge sa Sitio Kulapu, Barangay Magsaysay, Marilog District. Putik na yan, Davao. Hindi lang pala ito ang kauna-unahang tulay ni Duterte na bumagsak, yung sa yung diyan sa yung latest. Ito 2022, bakit nagguguhuan yung build nila? Warak. Ano 'yan? Bakit bumabagsak? Substandard? Sabi ni Cheryl Santamaria, substandard corruption is there. Tingnan nyo ho. Sabi ni Abs Dato, senador pa pala yun? Yun yung sabi nila sa akin, boss Kasi tinatanong ko, ano na ba si Mark Villar? Senador pa ba o ano? Tahimik ho masyado. Hanggang bumagsak na yung yung isa sa proyekto nila, tahimik pa din ho. No, wala pa din. Wala pa din hong salita. Mga bossing, ni magsabi man lang, ganito ho kasi yan Pinanindigan ho yung pagiging tahimik lang. Ngayon po, mga kababayan, iba po ang presidente. No? Kapag kami mga ganito, iniimbestigahan. Hindi papayag ang ating Pangulo na hayaan na lang yan. Di ba? Sabi ni Buboy Perez, laki-laki ng utang na iniwanan tas tinipid pa ang mga gawa. Tanong, no? Kung tinipid yung mga gawa na ganyan, saan napunta yung pera? No, siyempre, mga kababayan, pondo yan. Eto ang pondo natin dito. At yung pondo yung kalkulado yun. Baka may mga pasobra pa. Di ba? Kalkulado yun para doon sa standard na project. Eto po, masasabi nyo. Siyempre, masasabi nyo, di ba, Ma'am Liberty Torino, na substandard to dahil po gumuguho. 2022, ulitin ko, noong February 2022, 3 ang sugatan matapos bumagsak ang ginagawang concrete bridge sa Sitio Kulapu, Barangay Magsaysay, Marilog District, Davao City. Dami Ano po ba ang masasabi ng Pangulong Bongbong Marcos sa mga nagbabagsakang tulay na yan? Especially po dito sa sa latest na tulay na bumagsak. Nandito si... Ayan. Nakakita nyo, ang Pangulo, mismong dumating po, mismong pumunta po siya doon sa bridge na yon para po tingnan, investigahan kung ano po yung tunay na pangyayari. Di ba, Ai Chang at JC Mose? Sabi ni Ma'am Beth Crisostomo, matanda si Mark, napanood ko yan nung nakaupo pa si Duterte, kasama si Mark sa project na yan. Di ba? Ngayon ano ang sabi ng Pangulo? Good morning. Eto nga, na-inspection na natin. Nandito si... Ay, gagalit yung mga DDS kasi daw, ano ang gagawin mo dyan? Bakit ka pumunta dyan? Sabi sa Pangulo. Sa comment section po yun
O, ano ang gagawin mo dyan? Bakit ka pumunta dyan? Pag hindi naman ho pumunta, sasabihin naman po nila, tignan mo yung Pangulo, bumagsak na yung tulay dun. Oh. Wala man lang pakialam. Wala kang lulugaran sa mga DDS. O, kaya, hayaan lang po natin yan. Secretary Manny Bunuan para nga explain kung ano yung nangyari dito. Ang ending nito, ang kapunot-dulo nito, design flaw. It is a design flaw. Mali yung design. Nako, Ang history kasi nito, ano yun? Hindi na nila pinag-aralan? Eh, basta sige, kasi ganito, madami kailangan tayo maipakitang build, no? Ngayon broke na. Ngayon guhu na. Hayaan mo na, hindi naman siguro. No? Siguro gamit na gamit po nung panahon na yon yung salitang siguro. Tayo pa namang mga Pilipino, mahilig tayo sa ganyan. Hindi naman siguro guguho yan. Hindi naman siguro ganito yan. Hindi naman siguro dadaanan nung mabigat na ano yan. Na mga truck yan. Pwede na siguro yung pang ano dyan, pang bigat na pang 10-wheeler lang. Gamit na gamit ho natin yun, mga bossing. Lumagay tayo doon sa tama. Ano? Yung pag-uusisa, yung pag-iimbestiga, bago i-execute yung isang bagay, kailangan iayos natin talaga yan. Kailangan siguraduhin natin. Huwag natin gamitin yung salitang siguro. No? Hindi naman siguro. Huwag naman, siguro naman ganito, ganyan. Lumagay tayo, hindi yan. Sigurado yan. Ganon. Kasi tamang proseso ang ginawa natin dyan. Ganon dapat. dapat ang funding nito was supposed to be, ang project cost nito is 1.8 billion. Aha. So binawasan Naku. under 1 billion para makamura. Ayan, inayos ngayon, ginawa ngayon yung detailed design. Design is really weak. Dahil kung tutusin, Kumbaga, tipid. Kasi madami tayong itatayong mga infrastruktura Tipid. No? Para sabihin ng sambayan ng Pilipino, tingnan nyo ang build. Napakadaming proyekto. Ayun, bagsak. Giba. ninyo, this is supposed to be a suspension bridge, nakasabit. Ganyan yung arko na ganyan, tapos yung bridge suportado ng kable. Ito lang ang Ako, hindi ho ako arkitekto, hindi ho ako inhinyero, mga kababayan. Pero yung napuntahan ko sa yung konektado, yung connection ng